Ayan, what is up mga kapitbahay? Dahil uwian na naman, mayroon tayong katanungan ulit ng isa nating subscriber. Eto, nagtatanong po siya sa akin, no? Ano ba yung katanungan niya? Ayan. So, ang katanungan po niya is, shoutout pa pala dyan kay Sir, no? Ang katanungan po ni Sir is, shoutout po pala kay NetSite. Yan. Shoutout po sa Sir. So, ang tinatanong po ni Sir is, tinatanong po niya is, 7 months na daw siya sa isang company. Tapos, na-regular na rin daw siya. Trabaho po niya is System Engineer and Network Security. Mostly, nag-i-implement sila ng mga support, firewalls, tsaka switches, or yung iba pa basta pagdating sa IT. Tapos, nagtatanong po niya sa akin, kailan daw ang tamang time para mag-switch ng company? Okay? So, yan yung katanungan po niya. Ayan. So, ito mga kapitbahay, based dito sa experience ko at saka based sa diskarte ko, kung ano yung diskarte ko para maging isang magaling ka na isang network engineer or network security or IT. Ayan. Ang diskarte ko po kasi step by step. Ayan. Tinatanong po niya, kailan nga ba daw pwede na mag-switch ng isang company? Okay, so ito, mabilisang kwento lang to mga kapitbahay, no? Ikaw, kung isa kang IT, at saka yung goal mo sa buhay is kumita ng pera, hindi mo kailangan mag-switch ng company kung tama naman ang sweldo mo, di ba? Pero kunyari, ikaw isang IT na katulad ko, before, ang goal ko rin talaga sa buhay is hindi ako nagbabase sa sahod. Ang hinahabol ko is yung experience para pagdating ng panahon, marami ka ng alam, stable ka na para need mo na kailangan mag-demand ka na ng sahod kapag confident ka na alam mo na lahat or marami ka nang alam sa pagdating sa IT industry. Okay? Alam naman natin na yung IT industry is napakalawak. Okay? Nasa sa inyo po yun, no? Kung yun yung tawag nito, yung takbuhan ng utak nyo is kung gusto mo lang kumita or kailangan mo mag-ipon, huwag ka muna umalis sa isang company kung nasa tamang company ka naman or nasa tamang sahod naman ang ine-expect mo, okay ka na po doon. Okay? Eto, ang tinatanong niya, kung kailan daw pwedeng maglipat na ng company. Okay? Kung ikaw, skills ang hinahabol mo, lilipat ka ng ibang company kung gusto mo mag-explore. Ganito dapat ang gagawin mo. Alam ko may vlog na ako neto eh. Before, ako, nung IT ako is, hinahabol ko is skills, hindi sahod. Yung tamang time para lumipat ka na or mag-explore sa ibang company is kung ang pakiramdam mo is lahat ng system sa company is natutunan mo na or kung yung pakiramdam mo is wala ka ng challenge or wala ka nang natutunan, di ba? Yan yung mga sign na kailangan mo nang maglipat ng ibang company para maka-explore ka ng ibang system. Kasi sa isang company kasi, kung ano yung nature ng company, syempre may specific lang sila ng mga services or yung mga equipment na ginagamit na yun yung hindi na kailangan ng upgrade, hindi na kailangan ng bagong system, di ba? Like for example, kunwari ako network engineer ako, doon dati sa mga company na pinagtrabahohan ko, meron akong isang company dati, German company na sinet up ko from the scratch. Ayan. Basta from the scratch, as in wala pa talagang IT room, kami pa nag-design kung saan ilalagay yung IT room. Ako yung nag-design kung paano ilatag yung mga kable nila at saka kung ano yung mga device na gagamitin. Ayan. Doon ako natuto na mag-set up ng isang network as in from the scratch. Ayan. Yan po yung mga diskarte na dapat mong malaman. Okay? Doon sa company, kunwari, dito sa isang company, hired ka ngayon, regular ka. So, syempre, pag tumagal ka na ng 1 taon, 5 taon, or 10 years, siyempre, kabisado mo na yung system. Kabisado mo na yung network. Okay? Kunwari, sa isang company, marami kasing company or lalo na sa mga malalaking company. Pagdating kasi sa trabaho ng IT, hiwa-hiwalay. Which is, kung network admin ka lang. Kung network administrator ka lang. Tapos, iba-iba yung naka-assign. Kunyari, dito sa isang server, naka-assign is server people, yung sila lang yung magmi-maintain ng server, pero iba rin yung nagko-configure na team ng mga ganito, iba rin yung team na nagsusupport, iba rin yung team niya na nagpo-format ng mga PC, iba-iba kasi yung level niyan. Kaya, pag napasok ka sa ganung company na malalaki, kapag yun lang palagi ang ginagawa mo, siyempre wala kang matutunan doon. Stuck yung utak mo rin. Kunyari, nakapasok ka lang dyan as a tech support, tapos ang trabaho mo lang is as in support lang, desktop support. So,
sa tagal ng panahon, ganun lang palagi gagawin mo. So, wala kang matutunan na iba kasi limited lang yung skills na may ibibigay sa'yo kasi mayroon iba-ibang tao na naka-assign dyan. Okay, so yung mga ibang network problem or ibang services, hindi mo matututunan kasi nga limited lang yung need mong magalaw or limited lang yung pwede mong galawin. Kaya yun yung mga ibang style na malalaman mo na kailangan mo nang maglipat sa ibang company or mag-explore para matuto ka ng ibang skills. Alright? Yun. Kunwari, sa isang taon, nararamdaman mo na yung skills mo is paulit-ulit lang, wala nang nagdadagdag, yun na siguro yung time or sign na pwede ka nang maglipat sa ibang company. Ito mga kapitbahay, no, small advice, no, pwede kang mag-apply sa mga IT company talaga kung gusto mo talaga na araw-araw iba yung matututunan mo or iba yung may experience or iba yung mga encounter mo. Yun yung mga isang company na pwede mong apply, which is field network engineer or mga system engineer or mga network engineer na nagdi-deploy ng mga services. Like kunyari may isang company na IT company, nagdi-deploy sila ng iba-ibang services sa IT, every company. Yun, kasi syempre mayroon kayong team leader, sasabihin kayong engineer, punta kayo sa ganito, gagawin nyo yung ganito. Yun, marami kang matutunan sa mga ganong setup ng trabaho. So, sana may natutunan kayo for today's vlog. Yung ganun lang yung mga diskarte mga kapitbahay. Isa lang yung key dyan. Kung alam mo na wala ka nang natutunan or wala nang nadadagdag dun sa knowledge mo, pwede ka na lumipat sa ibang company para makapag-explore or aral-aral lang din or magtayo ka ng home lab. Okay? Para matutunan mo lahat. Okay, so sana thank you po dyan sa katanungan ni Sir, no? Shout out po pala sa inyo. Yun, ganun lang po yung diskarte para po sa akin, para sa diskarte or style ko, para magiging mataas yung knowledge mo pagdating sa IT. Okay? Kung alam mo naman na halos lahat, medyo alam mo na sa isang company, so syempre, pagdating ng mga taon, uulit-ulit lang yan. So, wala ka nang matutunan talaga, kaya lipat ka na sa ibang company or explore ka ulit sa ibang company na may gusto kang matutunan na services na mga pagdating sa IT na gusto mong matutunan, lipat ka sa ganun or maghanap ka ng ganong company para, di ba, ma-explore mo. Or aralin mo, self-studies kung wala kang mahanap na ganun ng company. Madali lang din naman yan na halos lahat nasa Google, nasa YouTube naman lahat yan kung gusto mong matutunan. Alright? Ayan. Basta yun lang yung keys, no? Pag alam mo sa isang company na na-stuck ka na or paulit-ulit na lang, wala nang nadadagdag sa knowledge mo, yan na yung sign para lumipat. Okay? Pero kung ikaw, isang empleyado na gusto mo lang kumita or yung mindset mo, gusto mo lang kumita ng malaki or gusto mo lang magkasahod, okay ka na dyan. Kahit stuck ka, kahit yung utak mo, yun lang matutunan mo. Kaya maraming ibang IT na naliligaw, no, na napupunta doon sa kumari, graduate sila ng IT. Marami akong kilalang ganun. Graduate sila ng IT pero yung trabaho nila hindi pang IT. Kasi nga, ang habol nila is sahod or makapagtrabaho para makapagsahod. Pero para sa akin, maling ano yun. Kapag baguhan ka pa lang, no, maling decision yon. Kailangan kapag bago ka pa lang IT, from the start ka muna, wag mo habulin na lalaki agad ng sahod mo. Kasi syempre, di ba, sino ba namang company na magbibigay sa'yo ng malaking sahod na yun lang yung skills mo? Wala, di ba? Practical tayo, no? Para gusto mong matuto, ganito kasi yung style ko noon. Unang graduate ko, naghanap ako kahit anong klaseng trabaho basta related sa IT. Kahit hindi ganun kalaki ang sahod, basta may matutunan. Tapos, after nun, lipat-lipat din ako hanggat sa nagkaroon na ako ng knowledge na nagkuha na ako ng mga certification, ang dami ko na experience, tapos kumuha na ako ng license. Doon na ako nag-decide na okay na siguro to. Pwede na ako mag-demand. Kumari, nag-apply ka sa isang company. Pwede mo sabihin, sir, gusto ko ganitong sahod kasi confident ka na gano'n na yung knowledge mo. Alright? Ayan. So, sana may natutunan na naman kayo for today's vlog. Ayan. Stay tuned mga kapitbahay. Welcome back dito sa channel. Ayan. Maraming salamat sa support. Maraming salamat sa lahat ng mga tropa nating IT na nagsusupport sa akin. Thank you so much. God bless and peace. Kung mayroon kayong katanungan or pagdating sa network, comment down below para kung kaya natin sagutin natin yan. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace.